lalaking na-hold up ng cellphone ay nakuha ang motor ng hold-upper. Lalaking hinablutan ng cellphone, gumanti. Matapos kasing nakawan ng cellphone, tinangay ng biktima ang susi ng motor ng suspect. Ito pong si Mark ay na-snatchan na cellphone. Conduct an in-depth investigation kasi baka prank ito or baka baliktad yung istorya. Para hindi po sila makaalis at para malaman kung sino po yung suspect. Base dun sa mga nandun na nakatira, notorious ito. Gun for hire. Yo, what's up? This is Real Talk Darbs, ang pambansang issue analyzer ng Pilipinas, wherein I'm trying to influence you how to think critically about sa mga recent viral social funny issues ngayon dito sa Pilipinas. And today we're gonna be talking about another viral funny issue patungkol sa trending live video ng pulis na ito. Ang motor, nung snatcher, tinakbo niya dito. Tama bang nakawan ang magnanakaw? Anong gagawin mo kung mas malaki pa ang nakuha mo kesa sa kinuha sa'yo? Pag ikaw ang hold-upper, ano ang gagawin mo sa sitwasyon na to? And of course, what are the things that we may be able to learn from this kind of situation? Let's find out. First, let me give you a brief context. Ang viral video na ito ay pinost sa Facebook last Sunday, October 29. Ang pulis sa video ay kinilalang si Police Colonel Jaime Santos from Las Piñas Police Station. Dito mapapanood ang victim ng hold-upper na si Mark Russell Zapata. According to Mark, nangyari umano ang insidente around 7 AM sa Alabang, Zapote Road. Kwento ni Colonel Jaime. Ito pong si Mark ay na-snatchan ng cellphone. Siya po ay nakipampuno sa snatcher na may daladalang motor. Pero hindi dyan natapos kasi after ma-snatch ng cellphone ni Mark, Tumakbo po yung snatcher habang naagaw naman niya yung susi at tinakbo naman niya yung motor ng snatcher. napaka-rare daw ng ganitong uri ng kaso. So, napakapambihirang kaso po nito dahil ito po ay nangyayari lamang sa TikTok. Nanonood ka ba ng TikTok? Nanonood daw siya ng TikTok. Napag-alaman din na pareho pa si Mark at yung snatcher niya na nasa Cavite. Baka magkita-kita lang sila doon. Napanood daw ito ni Mark sa TikTok kung paano i-handle o i-encounter ang ganitong klaseng sitwasyon. Napanood niya sa TikTok po yung paano kumounter sa snatcher. Kaya naman daw ito ang reason kung bakit pumunta si Mark ng police station. Now, kahit daw natatawa sila sa nangyari, ay ongoing ang investigation sa kaso. Bagamat natatawa po kami pare-pareho, ang aming pong investigator si PCMS sa Torreon ay pupunta po sa Bacoor. Dagdag pa rito, sabi ni Colonel Jaime, kaya po tayo nagla-live dito para po sa kaalaman ng lahat. Salamat po at magandang umaga po sa inyo. nakareceive din ito ng libo-libong sentiments mula sa mga netizens. Gaya na lamang ni Elizabeth, "Mabuti sir, marunong po siyang magmotor." Sabi naman ni Donut by Donut, "So paano po yon? Walang kaso? Baka magreklamo din po yung snatcher." Naninakaw yung motor niya. Sabi naman ni Velasquez Arnold, "Malapit na kasi ang Pasko kaya nag-exchange gift sila." So, what are the 3 things that we may be able to learn from this kind of situation? Number 1, hindi lahat ng trahedya malas. Minsan, swerte. Naniniwala ako sa kasabihan na ang karma ay parang teleserye. Kung hindi ngayon, abangan bukas. Pero sa nangyaring ito, hindi na kailangan ni Mark na maghintay pa ng bukas. Dahil agad-agad na nga nangyari ang good karma niya. Believe din ako dito kay Mark kasi mabilis siya mag-isip. Tsaka minsan, may mga pagkakataon na yung trahedya, pwede mo gawing swerte, basta meron ka lang presence of mind. Nakita ni Mark yung opportunity sa end nito at sabi niya, hindi lang ako ang talo. Number 2, matutong tumabla. Sa buhay kasi, hindi pwedeng bigay ka lang ng bigay. Dapat matuto ka rin kumuha para it's a tie. Ano, ito, real talk. I know it's funny, pero kidding aside, in life, kapag hindi ka marunong tumabla, mauubos ka at mapapagod. Now, it's not really about winning. Remember that in the game of life, sometimes the best move is to end in a tie. Sa sitwasyon naman ni Mark, panalo siya. And number 3, hindi lahat ng exchange gift kapareho ng value.
What I mean by this is huwag ka agad magpasilaw sa nakikita ng mata. You never know na mas malaki ang mawawala na value dahil nagpadala ka sa bugso ng damdamin. Tulad na lamang nung snatcher. Akala nung snatcher panalo siya ng 10K worth na cellphone. Kaso paano kung 80,000 worth pala yung motor niya? Tapos hinuhulugan niya pa pala. Guys, kung kayo ang snatcher, anong gagawin mo? Babalik mo yung cellphone? I-report mo si Mark. This is another life lesson na hindi mo na gagawin. Real talk. Sa totoo lang, na napanood ko to, tawa ako ng tawa. Hindi lang because gusto ko lang pagtawanan yung snatcher. Pero dito kasi natin makikita na walang magandang maidudulot ang paggawa ng mali sa ibang tao. Babalik at babalik sa'yo. Ito ang pinaka-pruweba. All in all, joke aside, I'm just glad na walang sakitan na nangyari sa kanila. I am just glad na Mark is safe. Pero for sure, nasaktan ang damdamin ng snatcher. But remember, no good can come from bad intentions. It's in doing good to others that we find our own happiness. Pero idol ko si Mark dahil ang bilis ng utak niya doon. Ito yung sinasabi na when tragedy knocks on your door, quick thinking can be your shield and your sword. Idol kita, Mark! Akala ko ikaw ay akin.